Good morning po. Welcome back to our lecture room. Ngayong araw na ito, pag-uusapan po natin itong tax declaration. Paano po kumuha ng tax declaration? Yung pong first time tax declaration for an undeclared, unregistered parcel of land. Hango po ito sa katanungan ng isa nating mga subscriber. Attorney, thank you po. Ready na po akong magpa-titulo pero wala pa akong tax declaration. Ang tanong ko po, number one, is that paano po mag-apply first time ng tax declaration? And number two, saan po ako pupunta? Thank you for that question, Manong, no? Bago natin sagutin ang tanong mo, simple lang naman ang pamaraan para kumuha ng tax declaration. Pag-usapan muna natin ang importance ng tax declaration. Ang tanong kasi is, ano ba talaga ang importance nitong tax declaration, no? So, itong tax declaration, bakit kailangan meron tayo nito? Bakit kailangan magdeklara po tayo for purposes of real property tax ng ating mga ari-arian? Kasi po, ito ay pinag-uutos po ng batas, no? Ang batas po na nag-uutos dito ay ang Republic Act 7160 o ang tinatawag nating the Local Government Code, no? This is a very good law. At sabi sa Section 202, natural or juridical person, ibig sabihin yung tao or isang korporasyon, minamanduhan po na dapat mag-declare ng mga ari-arian na nasa kanila. Pagmamay-ari or yung pinag-administer nila. So, only real properties, no, na pwedeng ma-declare for purposes of their value. At sino po ang magdedeklara? Ang magdedeklara po yung declarant. Kung magkano po ang fair market value ng property. At saka, dapat po sabihin niya yung detalye ng property. Let's say, ang meets and bounds ng lupa, ang sukat, kung may building, ano ang ilang story, anong itsura, kung ilang taon na siya, yan. Ganyan po ang pag-explain at pagbigay ng detalye sa tax declaration. And number 3, kung sa pananim na naman, anong klaseng pananim? Rice, corn, o mga fruit-bearing trees ba yun? Ilang puno nandoon? Para ma-classify siya kung ano siyang klase. Kung is it residential ba siya o agricultural, rice, corn area, nandoon po mailalagay sa tax declaration. So, alam na natin ngayon na pinag-uutos po yan siya ng batas po. Mandated po tayo na i-compliant siya. Okay, Republic Act 7160, Local Government Code. Kaya nga, i-declare daw natin ang value of real properties. Bakit po? Para magbayad po tayo ng real property tax. Okay. Sa English po yan, RPT, Real Property Tax, or mehoras, or yung tinatawag nating amilyar. Kailangan po tayong magbabayad niyan pag mayroon na tayong declaration of value of real properties. And ano po yung mga real properties po? Pag real properties po, yung bahay, lupa, yung lupa at pananim, building, yan ang real property. Ibig sabihin, immovable. Hindi po kasali yung personal property. So, kung meron kayong TV, meron kayong ref, hindi nyo kasali yan sa pag-i-declare. Kasi, ang purpose lang po nitong declaration of value of real properties is for real properties only. Like land, building, and crops, pananim, at saka yung lupa, no? Kung saan nakatirik ba, puno, yan. Yan po ang real properties. Kotse, hindi kasali dyan because it is considered as personal property. Now, real property tax or commonly known as amilyar is a tax on the value of the real property a person owns. So, buwis ho ito sa value ng lupa na inyong diniklara or value ng building na inyong diniklara or value ng pananim na inyong diniklara. Yan po ang real property tax or amilyar or mehoras. Ito po siya sa kategorya po ng taxes natin sa BIR or sa taxes, no? Ito po itatawag na ad valorem tax, no? Tax po ito siya, based siya ito sa fixed na proportion ng value ng property. Bakit fixed? Kasi kung ano po yung naideklara.
Yun po siya, no? Kaya nga, pag magdeklara ka ng building, maaring ang presyo ngayon ng pagdeklara mo ay mataas, pero pag lumipas ang panahon, nagbababa po ito because of depreciation. Ang lupa naman, dahil pagdeklara mo sa presyo ngayon, baka iba naman siya after 3 years, kaya aakyat na naman to because ang lupa po, ang estate, real estate, always appreciates. Hindi po siya nagde-depreciate. Always appreciate po yan siya. So, tumataas po ang value ng lupa. Okay? So, an ad valorem tax, yung tax based on the assessed value, no, ng item, katulad ng real estate, at ito yung tinatawag na property tax on the fixed value of the real estate. So, dagdag kalaman lang po, no? Ad valorem tax yan siya. Alright. Now, let us proceed. Ito bang tax declaration, pag meron ka ng ganito at nagbabayad ka ng real property tax, ikaw na may-ari ng unregistered parcel of land? Hindi po. Kasi po, ito ay hindi conclusive evidence of ownership. Alam naman po natin, ano po yung pinaka-conclusive evidence of ownership? Ito pong titulo under the torrent system, no? Kasi indivisible yan siya. Hindi natitibag, matibay na ebidensya ng pagmamay-ari. So, ano po bang tulong nitong tax declaration? Actually, sabi ng Supreme Court o ng Korte Suprema, kapag meron kang tax declaration, it is a good indication of possession in the concept of an owner. Sabi po ito sa Ramos Balolio versus Ramos. Kasi, pag meron ka ng tax declaration at nagbabayad ka, ikaw ang posibleng may-ari nito. At hinahawakan mo yung lupa or property in the concept of an owner. Bakit nga naman ikaw magbabayad ng tax declaration, i-declare for tax declaration ang lupa at magbabayad ka ng real property tax, amilyar, mihoras, kung hindi ka may-ari ng lupa? Yun ang point ng Supreme Court, no? It is a good indication of possession in the concept of an owner. And sabi naman dito sa Sequeño and Lirio versus Balante. Okay. Tax receipts daw, yung resibo ng real property tax and tax declarations are prima facie proofs of ownership or possession of the property. Ibig sabihin prima facie, hindi ibig sabihin na conclusive. Pero merong pong bahid na katotohanan na kayo po ito ay pruweba ng pagmamay-ari at pag-okupa ng propiedad. Yun po ibig sabihin ng Supreme Court. At sabi ng Supreme Court, coupled with the proof of actual possession of the property, yung ikaw talaga naghawak, they may become the basis of a claim for ownership. So, ibig sabihin, pag meron kang bayad, meron kang declared for real property tax, tapos meron kang tax receipts, at the same time, ikaw ang actual and exclusive possession, then it may become as the basis para mag-claim for ownership under the rule on acquisitive prescription. Take note, declared for real property taxation. At number 2, nagbabayad tayo ng real property tax. And number 3, merong actual and exclusive possession. Yun po ang sabi ng Supreme Court. Now, isa po sa pinaka-importanteng reason bakit kailangan natin may tax declaration, naalala po ba ninyo yung Republic Act number 11573? Nag-usap na po tayo dito at na-discuss na natin sa last few episodes natin itong administrative titling ng dito sa Senro DNR. Ito yung mag-apply ka for a land patent title with the DNR. In this case, ang tawag po niyan is agricultural pre-patent. At saka yung tinatawag nating judicial titling, no? Dito sa judicial titling is that you file a case in the regional trial court para magkaroon ka ng tinatawag nating title or grant by the government after a judicial proceeding. Nagkaroon ng hearing po, no? Okay, yan. Now, ito pong mga pamaraan na ito is that ito po yung tinatawag natin ng confirmation of imperfect title. So, nag-rehearse lang tayo balik, no? Kasi pero na-discuss na natin yan. Now, under sa DAO, Administrative
circular or yung implementing rules and regulations na ginawa ng DNR, DAO 2021-38, December 9, 2021, ito po yung mga requirements nila: application form, SPA, application fee, doc stamp, tax declaration, at saka certificate of land status from LRA. Tapos, sa judicial naman, if you file a case, one of the requirements is also tax declaration and tax payment. So, ibig sabihin po, importante po ang tax declaration in all aspect. Kung gusto po ninyo magpatitulo, okay? Kung gusto po ninyo magpatitulo ng lupa under number 1, administrative titling, or number 2, under judicial titling. Importante po ang tax declaration and also payment of real property tax, amilyar or mihoras. At ang ebidensya po na nagbabayad po kayo is ang real property tax clearance po na makukuha natin sa city assessors. Alright? Okay, ano po yung mga requirements po para po makakuha ng tax declaration? Ayan. Medyo marami-rami po ito, no? Ito po yan sa unregistered. Ibig sabihin, walang titulo. And undeclared property. Hindi pa na-deklara na for tax declaration. Wala pang tax declaration, no? Hindi pa siya na-declare ang value niya sa municipal or city assessors. Ito po ang pag-uusapan natin. Number 1, affidavit of land ownership and possession. Well, kailangan po, meron po kayong i-apply, gagawin na affidavit. So, siyempre, pupunta kayo sa notaryo publiko. Ano po ba itong affidavit of land ownership and possession? Sinasabihin lang na ikaw ang nagmamay-ari ng lupa at na-possession mo ito for how many years. Yun lang po ibig sabihin ng affidavit of land ownership and possession. After that, kailangan nyo rin ng affidavit of adjoining lot owners. Yung mga neighbors, they have to testify or put in affidavit na kayo yung kapitbahay nila sa ganitong tagal na panahon. Umabot na po ng 20 years, 30 years. Sila po ang may hawak niyan, may possession in the concept of an owner. So, yun po ang second na kailangan. And number 3, yung barangay certification. Nako, importante po ito. Kasi po, ang barangay po ang magpapatunay na talagang residente kayo dyan at talaga kayo ang may hawak ng propiedad in the concept of an owner. Kasi ang barangay po, ang pinaka tamang ahensya na makapag-identify kung talagang kayo yung nakatira dyan. Kaya nga, ang barangay is a very important component sa ating society dahil kilala niya sino yung nakatira doon sa kanilang mga respective purok or sitios. Alright? So, with that, issue ng barangay certification ang punong barangay ng inyong lugar kung saan nakatirik kung saan ang lupa situated. Alright? And waiver of rights, donation, sale, extrajudicial settlement if applicable. Kasi may instances kasi na nabili mo yan na hindi pa siya declared for title, hindi pa siya declared for real property taxation, pero nabili mo na sa unang nakaposesyon. So, kailangan nyo ng waiver of rights or yung donate ba sa inyo or deed of sale or extrajudicial settlement kapag minana po sa inyong magulang. So, kailangan po yan, no? And then, kailangan nyo po ng sketch plan with certification from Senro DNR na alienable and disposable land. Ito ang maganda ngayon sa Republic Act 11573. Madali lang po ito hingiin because ito na po ay obligasyon ng Senro na ibigay sa inyo. Ilalagay nyo sa SEPIA, yung vicinity map, tatatakan nila yan na alienable and disposable yung property na inyong inookupahan. Alright? And then, of course, ang sworn statement. Ang dami, no? May affidavit pa, may affidavit of adjoining lot owners, may sworn statement. Hindi ba pwede pagsabay na lang itong affidavit, ito number 1 at number 6? Total, ikaw naman ang gagawa nito. Well, in my case, I do that. Kinagsasabay ko, ano ba itong sworn statement? Parehas lang po ito, affidavit lang ito. Affidavit is a sworn statement also. Walang pinagkaiba yan. But itong sworn statement, ito po yung form talaga ng city assessors wherein or municipal assessors wherein you declare the value of the property, the location of the property, at anong klase yung property. Ilalagay mo kung magkano ang declared value. Ikaw po as declarant, as may-ari ng property. It is a sworn statement kasi, or affidavit, kasi kung nagsinungaling ka, pwede po kayo mapaila ng case ng perjury. Okay? Kasi hindi ka pwede magsinungaling. Kaya nga, sworn statement, ikaw mismo ang mag-declare.
So, i-declare mo ang tamang halaga. Medyo, siyempre, hindi naman talaga accurate na makuha mo talagang yung fair market value ng property, no? But at least, you declared it properly and actually, magpatulong po tayo sa city assessors na meron po silang mga appraisers doon na pwedeng makapagbigay sa atin ng advice kung how much ang i-declare na property on that particular location. Alright? Tsaka, meron naman tayong zonal valuation na pwede nating makita sa mga website ng BIR, no? As a basis lang to declare how much is the fair market value ng propiedad. Alright, and of course, kailangan nyo ng sedula at valid identification. Nakakatuwa lang kasi dito sa sedula and valid identification, sa notarial law namin, hindi na required ang sedula. And ang required na lang is valid identification, yung government-issued IDs, mga driver's license, no? But still, dito sa munisipyo or sa city assessors, nire-require pa nila ang sedula or yung community tax certificate, no? Kailangan, resident certificate. Ayun, tama. Okay, sedula. Kasi, it is a tax imposed by the local government doon sa ating residence, no? Kaya nga, resident certificate o sedula. So, okay, comply natin yan. Pati valid identification. And dito, sa computation ko, mura lang naman kasi kumuha ng tax declaration for unregistered and undeclared property, yung walang titulo ha, at hindi pa na-declare. Eh, actually, aabot lang ng 100 pesos ang pag-secure niyan eh. Kung kukuha ka ng dalawa, di 200. Ito lang mga affidavits, kasi kung pagkuha ka ng affidavit, 300. Tapos sa affidavit sa adjoining lots, 300. Tapos sa barangay certification, 100 pesos. Tapos kung itong sketch plan, libre na ito, no? Kung may waiver of rights, siyempre, iba na yung bayaran na naman noon sa abogado. Usually, they do it by 2%, no? At saka yung sworn statement, iba na naman yun. That would be 200. So, more or less, I would say na gagastos kayo na more than 1,000, no? O para dito sa transaction ito. Pero hindi masyadong kalakihan. Take note, sabi po ni Commissioner Cesar Dulay ng ating Bureau of Internal Revenue, hindi po kailangan ang capital gain tax payment sa first time application ng tax declaration ng unregistered, yung walang titulo, at undeclared property. Pero, pag meron pong tax declaration na, tapos bumili po kayo ng lupa na na-declared na, meron pong tax consequences, which we will discuss in another video lecture. So, having said that, ito po yung mga itsura ng mga tax declarations natin, no? And, yan. Dito sa Davao City, itong color, green pag lupa, blue pag building or mga bahay, no? Yan po ang definition. But nevertheless, kahit ano po siya, the same po ang purpose niyan under Republic Act 7160 na dapat po kapag meron kayong in possession the concept of an owner of a property that is real property, kailangan po natin i-declare ang halaga po nito para sa real property taxation, Mihoras at Amilyar. Maraming salamat po. See you again next time. Bye-bye.